Shih Tzu giving birth. So bago pa man ang mga unexpected na pangyayari, masayang-masayang naglalaro ang mga pango kasama ang daddy nila. Chares! Sinanay ko kasi sila na kumain ng gabi para diretso tulog. Sa mga oras na to, si Riri, yung first fur baby namin, ay chill lang sa gilid. Hanggang sa madaling araw, tumabi na siya sa gilid ko. At dali-dali na namin kinuha ang planggana at mga damit na hindi na nagagamit. Sa oras na to, naninervyos na talaga kami kasi ito yung pinakaunang tutulungan namin yung fur baby namin. Hanggang sa may nakita na kaming parang lobo na lumabas sa pekpek niya. Ba't natawa ako sa salitang pekpek? Sorry guys. So eto na nga, kinakabahan na ako dito. Sino ba namang hindi kinakabahan? Sabi ng doktor, yung first pregnancy ni Riri is masikip daw yung puwerta niya. At saka may tendency na sa next pregnancy niya is mahihirapan or baka ma-CS siya. Natatakot at naaawa na talaga ako sa kay Riri ng oras na to. Kaya tinulungan ko na talagang ibuka yung puwerta niya. Kada umiiri si Riri, sinasabayan ko din sa paghila yung tuta. Baka may magagalit bakit ko hinila yung tuta kesa naman po pabayaan ko. Sobrang nahihirapan talaga kasi si Riri sa pag-ire. Kaya no choice ako kaysa ma-stuck yung tuta dun sa puwerta niya. Sobrang satisfying sa feeling na halos isang oras sa kahihintay at sa pag-iire ni Riri ay nakalabas din yung tuta. At pasasalamat sa Diyos kasi nakayanan ni Riri yung first niyang ire o paglabas ng unang tuta. Sobrang sarap sa feeling na ikaw yung nagpaanak sa fur baby mo at nairaos ng maayos. Unang tuta nga pala ay lalaki. Matapos ng isang oras sa paghihintay, hindi namin inakala na sa isang irinilere, diretsong lumabas yung pangalawang tuta. Kaya hindi na namin na videohan ang pangalawang paglabas ng tuta. May bago na naman kaming dalagita kasi babae ang pangalawang tuta. So ayun na nga, dalawang malulusog at magagandang tuta ang nairaos namin. At habang nagdodoktor-doktoran pala ako, may dalawang audience impact pala ako ditong nakatingin. Yun lamang po, maraming salamat.